Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho. Alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit o kay saya. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko. Nasa magkabilang dulo ng mundo, nasa magkaibang lugar man tayo, hindi pa rin nagbabago, di pa rin naglalaho. Alaala ng pag-ibig mo, ligayang nadarama ko. Huwag mong isipin na nilimot ko mga sandaling magkasama tayo, mga panahon ng gawain ay laging magkapiling, sa hirap o ginhawa magkakapit o kay saya. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko. Ako pa rin ba'y nandiyan sa puso mo? Himig ba ng puso natin ay magkatono? Sana'y muli kong madama ang iyong pagsinta. Ako'y nananapit na muli kang makita. Kahit na malayo ka, nandito pa rin. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko. Kahit na di ka nakikita, isang espiritu, isang kaluluwa, isang pag-ibig ko.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
sa'yo ang kalooban ko, nang madama ang pag-ibig mo. Kapag kasama kita, o aking kapatid, nagagawa kong matiis ang lahat. Anumang hirap malalampasan ko, dahil sa pag-ibig mo. Sana'y huwag mo akong iiwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang kailanpaman. Sana'y huwag mo akong iiwan. Ako'y nangangakong mamahalin ka ng buong puso at kaluluwa, hanggang Kapayapaan po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na J.L. At kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Ang ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito ay pinamagatang ang kulturang Kristiyano. Una po ay ating alamin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang kultura o sa wikang Ingles ay culture. Ito po ay galing sa salitang Latin na kultura, na sa tuwirang salin ay nangangahulugan po ng cultivation o sa Tagalog ay paglilinang. Ayon po sa Cambridge English Dictionary, culture is the way of life of a particular people, especially as shown in their ordinary behavior and habits, their attitudes toward each other, and their moral and religious beliefs. Sa Tagalog po, ang kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng partikular na mga tao. Maaaring ito po ay samahan, lahi o pamilya, na nakikita sa kanilang pangkaraniwang pag-uugali at gawi, sa kanilang asal tungo sa isa't isa, at sa kanilang paniniwalang moral at espiritual. Ang kultura ay maaaring maging isang palatandaan din kung ano ang lahi ng isang tao o saan siya nagmula. Halimbawa, ang mga Pilipino ay kilala sa pagsasabi ng po at opo bilang tanda ng pagbibigay galang, lalo na sa nakatatanda. Ngayon naman, ating alamin kung ano naman ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano. O kaya, mas mabuting tanungin po natin, ayon sa Biblia, sino ba ang mga taong tinatawag na Kristiyano? Ating basahin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. At nangyari, na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Maliwanag po na itinuturo ng mga banal na kasulatan na ang mga taong tinatawag na Kristiyano
ay sila ng mga alagad ni Kristo na tinawag o naging kaanib sa iglesia. Sa makatwid ay ang iglesyang pag-aaring sarili ng Diyos, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw, ako, tayong lahat na magkakapatid sa kabanal-banalang iglesia ang tinatawag na mga Kristiyano. Kaya tayong lahat ay responsable na ipakilala sa lahat ng ating nakakasalamuha o nakakakita sa atin na tayo ay mga tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng ating paraan ng pamumuhay. Dahil dito, marapat lamang na nalalaman natin ito upang ating maisakabuhayan ang kulturang Kristiyano. Ano nga ba ang kulturang Kristiyano? Totoo bang kailangan natin ito? Alamin natin sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Gaya po ng ating nabasa, ang kulturang Kristiyano ay ang dapat ugaliin ng mga tao sa loob ng kabanal-banalang iglesia, na siyang bahay ng Diyos. Kung ikaw ay kabilang sa sangbahayan ng Diyos, ikaw ay marapat na sumunod sa mga alituntunin ng Diyos sa kanyang sangbahayan na batayan ng kulturang Kristiyano. Isipin natin ito, gaya lamang po ng pagkakaroon ng mga alituntunin sa loob mismo ng ating tahanan. May mga alituntunin po tayong pinapatupad sa loob ng ating mga tahanan at inaasahan natin na ang lahat ng nasa loob nito ay susunod sa mga alituntunin. Kinalaunan, dahil sa palaging pagsunod o paggawa ng mga alituntuning ito na ang nagiging kultura ng mga miyembro ng ating sambahayan. Nakatitiyak po tayo na mabuti ang idudulot sa atin ng kulturang Kristiyano na isinasakabuhayan ng mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia, sapagkat ito ay nakabatay sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus. Gaya ng sinasabi sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Gayon din naman, dahil ang kulturang Kristiyano ay nakabatay sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus, dapat na ating maunawaan at tanggapin na ito ay kaiba sa karamihang kultura na kinasanayan ng sanlibutan. Ito po ay mababasa natin sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Atin pong nalalaman na ang karaniwang kultura ng sanlibutan ay nauuwi sa mga gawang pagkakasala. Bilang mga Kristiyano na iniligtas sa pagkakasala, ang ating kultura ay naiiba sa sanlibutan. Ito din ang dahilan kung bakit tayo bilang mga Kristiyano ay hinihikayat na magbago ng pag-iisip. Alisin natin sa atin ang kaisipan na makasanlibutan at magkaroon ng pag-iisip na gaya ng sa Panginoong Kristo Jesus, upang maisakabuhayan ang kulturang Kristiyano. Atin ding tandaan na ang kultura ng sanlibutan ay nagbabago depende sa lugar, panahon at pangangailangan. Ngunit ang kulturang Kristiyano mula noon hanggang ngayon ay hindi nababago, sapagkat hindi nababago ang mga aral na itinuro ng Panginoong Kristo Jesus. Ngayon naman po ay may dalawang mahalagang bagay na dapat ay tandaan ng bawat isang kapatid sa pagtataguyod ng kulturang Kristiyano. Una, gaya ng sinasabi sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, ito po ay dapat nating gawin upang mapatunayan natin kung alin ang tunay na mabuti, kaaya-aya at tunay na kalooban ng Diyos. Gaya po ng aking sinabi kanina, maaring makilala ang tao kung anong uring tao siya o kung taga saan siya sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pamumuhay. Gayon din ang pagiging Kristiyano. Hindi sapat na sabihin lamang natin na tayo ay Kristiyano.
Marapat na ipakita natin ang pagiging Kristiyano sa paraan ng ating pamumuhay. Mahalagang gawin natin ito sapagkat sa paggawa natin ito, una, ating mapatutunayan sa ating sarili kung gaano kabuti at kaaya-aya ang kalooban ng Diyos sa sino mang nabubuhay sa pagsunod sa Kanya. Kaya huwag po nating ikahiya ang pagiging Kristiyano sapagkat ang Panginoon ay nagtiis ng hayag na kahihiyan para bigyan po tayo ng karangalan. Kaya dapat naman na ikarangal at huwag itago ang ating pagiging Kristiyano. Sa makatwid ay ang pagiging kapatid po natin sa kabanal-banalang Iglesia. Pangalawa, sa pamumuhay sa kulturang Kristiyano ay naipakikilala natin kung anong uring Diyos ang ating pinaglilingkuran. At dahil siya ay Diyos na agape at Diyos na banal, kinakailangang mabuhay din naman tayo sa agape at sa kabanalan. Kung makikita sa atin ito, maihikayat natin ng ibang tao upang sila man ay maging tunay na Kristiyano. Ano naman ang ikalawang bagay na dapat nating tandaan? Atin pong basahin sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 13 kasama po ang 17. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Bahagi ng kulturang Kristiyano ay ang pagpapakita ng agape sa kalahi. Kaya naman, dapat din nating igalang ang kultura at paniniwala ng iba, kahit ang mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kung sila man ay may kultura o paniniwala na alam nating mali o hindi naaayon sa mga pagtuturo ng Diyos, hindi po ito sapat na dahilan upang atin silang pagtawanan, iwasan o kaya naman ay husgahan. Tandaan po natin mga kapatid, ang kanilang mga gawi ay bunga lamang ng hindi pa nila pagkakilala sa tunay na Diyos. Ang mabuti po nating gawin ay maayos natin silang pakitunguhan, pagpakitaan ng mabubuting gawa, kausapin ng may mabibiyayang salita, upang sila ay mahikayat sa pagiging Kristiyano. Pinapaalala din po sa atin na bahagi ng ating kultura ang maging mabuting mamamayan sa sanlibutan. Bilang Kristiyano, dapat po ay maging mabuting tagasunod tayo ng mga batas o mga palatuntunan sa ating komunidad o lipunan na kinabibilangan. Saan man tayo naroroon, gawin po natin ang mga aral ng Diyos. Sino man ang ating kaharap, anumang sitwasyon ng buhay ang ating kinaroroonan, at sa kahit anong panahon, nakaukit dapat sa ating buong pagkatao ang pagiging Kristiyano dahil ito po ay tatak na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Sa kasunod po nating pagkikita, atin namang talakayin ang ilan sa mga halimbawa ng kulturang Kristiyano na dapat ay hayag sa ating pamumuhay at pagsasama-sama bilang mga kapatid sa Iglesia. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po yung papasimula na sa ating taktabagatipong pagsamba sa ikasampu. Buwan po ng Christian, araw po ng Carpus, inanyang po lahat na magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na mathari natin sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ina natin, binabati ko yung lahat ng kapayapaan. Awitin po nating may kasiglahan at may espiritu pabansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Zion.
manatili po tayong nakatayo. Sa bahaging ito, atin pong isa puso at ipahayag na sabay-sabay ang kredo ng Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano, ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanglibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan. Nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ako ay nagsuko ng aking sarili sa tunay na hari at ngayon ay laging nahahanda sa lahat ng mabubuting gawa. Maawain at matulungin, ako ay patnubay sa aking kapwa. Mahinahon at nagaangkin ng magandang kalooban, ako'y tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ako ay Kristiyano, puspos ng Espiritu, umiibig at nag-iingat ng tipan ng kapatiran. Ako ay bantay ng ang tanikalang kapatid, madamayin sa pangangailangan ng mga banal, at isang masugid na kasangkot sa layunin ng aking bansa, ang tanging bansang banal, nagmamahal sa tunay na biyaya ng may kapal, laging nagbubulay sa kasulatang ugali kong binabasa. Ako ay may mga matang natutuon sa mga bagay ng kaitaasan na siyang lalong mabigat sa timbangan ng aking pagpapahalaga, sapagkat siyang aking kayamanan na kinaroroonan ng aking puso at karunungang siya kong ikinapaging malaya. Ako ay Kristiyano, ang pinakamapalad na tao. Mayroon ako ng lahat kong kailangan. Tinuro ang lubos ng magagaling na kaalaman, sinanay na mabuhay sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Ako ay nakikipagbakang mabuti. Mayroon akong sagot sa lahat ng suliranin ng pananampalataya. Ito ang mga bantay salita na sa akin ay mga batayan ng katwiran. Iniibig ng makapangyarihan sa lahat, sino man ay hindi makapag-aalis sa akin ng kapalarang ito. Ang kataas-taasan ay kakampi ko, ako'y hindi matatakot. Gumagawang may kaganapan, may mababang kalooban, at lumalakad na kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ako ay Kristiyano, ako'y lingkod ng Haring walang hanggan, isang pananim ng katwiran sa halamanan ng langit, isang halimbawa sa mga gawang kabanalan, at tagasawata ng mga gawang liko at kasamaan. Ako ay maamo, ako'y mapagpigil, tapat at masipag sa aking mga takdang gawain. Ako ay mapanalanginin, mapagkatiwala at laging nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ako ay Kristiyano, ako ay masunurin sa Panginoon. Ako ay mapagpasakop sa aking mga pinunong espiritual. Ako ay nahahanda sa lahat ng mga mangyayari. Higit sa lahat, ako ay masaya sapagkat ako ay Kristiyano. Sa ating pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang mga likhawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Mauna po dito ay ang likhawit ng tao na may pamagat, The Eternal Kingdom of God, at isang bilang mula po sa himnong espiritual.
Sa bahaging ito, inanyahan ko po ang lahat na magsitayo. Awitin natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Samantala pumapasok sa ating kalagitnaan ang sugo ng kataas-taasang Diyos, tanggapin po natin ating minamahal at aninigalang ang isa sa ministro konsagrado sa loob ng kabanal-banal ng Iglesia, ang kapatid na Hider Rodino Bernabe, upang basahin sa atin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos.
Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Atin pong pakinggan at damahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Aleluya, naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Aleluya. Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian, kapurihan at kapangyarihan. Nilalang mo ang lahat ng bagay at sa iyong kalooban sila ay umiiral. Mayroon kang pamamahala sa buong sansinukob, mula sa mga galaksya hanggang sa mga kaharian. Sa gitna ng iyong pamamahala ay ang Iglesia, at ang Iglesia ay may kapamahalaan sa sansinukob. Mga galak, ikaw ang Panginoon. Hinirang mo kaming kaharian ng mga saserdote upang magharing kasama mo sa 1,000 taon. Iniibig ka namin, Panginoon. Ang iyong kaawaan ay walang katapusan. Dakila ang iyong pag-ibig, laging sariwa tuwing umaga. Nangagagalak ang aming kaluluwa. Itinataas namin ang aming tinig na sa pagsamba sa iyo, O Panginoon. Kami lumalapit sa iyo na may papuri at pasasalamat. Aleluya! Kaligtasan at kaluwalhatian ay sa iyo, aming Panginoon Diyos. Panginoon, ang aming dalangin, dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon dito sa lupa. Tunay, lahat ng mga hari ay yuyukod sa harap mo, at ang lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa iyo. Bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Bawat tila ay magpapahayag, si Kristo Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Panginoon, ang aming dalangin, maghari ka sa amin. Mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Manatili nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig upang itanghal ang iyong dakilang kaharian. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, upang ang lahat ay sumampalataya at magmana ng buhay na walang hanggan sa kaharian sa kaitaasan. Aleluya, aleluya, aleluya. Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Aleluya. Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa kasunod na bahagi ng ating pong pagkakatipon, ating ipagtatagubilin ang ating pagsamba sa pamamagitan ng kapatid na nakatakda. Mauna po dito ay awitin natin ang himno ng pagdulog.
Aba ang nangyari. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na puspos ng agape. Sa mga oras na ito, Panginoon, muli pong naririto ang iyong mga anak. Nagpapailan lang po kami ng aming mga tinig. Pinupuri ka po namin dyan sa iyong banal na kataasan. Ama namin Diyos, sa mga oras na ito, ay narito kami upang mag-alay ng banal na pananambahan sa iyong banal na harapan. Tulungan mo nawa ang bawat sa amin, anumang mga nasumpungan mong mga pagkukulang, mga pagkakasala na nagagawa namin sa mga nagdaang araw at oras sa aming mga paglakad sa ibabaw ng sanlibutan. Alang-alang po sa aming banal na gawain ngayong gabi, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ama naming Diyos, tunay na napakabuti mo sa bawat sa amin. Patuloy mo po kaming pinagkalooban ng mabuting mga pagkakataon upang muli kaming makapakinig sa iyong banal na aral ngayong gabi. Tulungan mo rin po ang lalaking titinig mo sa aming kalagitnaan. Pagkalooban mo po siya ng karunungan nagmumula sa iyo upang ang mga mensahe na aming mapakinggan ngayong gabi ay magtutumimo sa aming mga puso, magawa namin habang kami binubuhay mo sa ibabaw ng sanlibutan. Kalakip na dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang mga pagawain namin sa iyong banal na iglesia. Tulungan mo nawa, lalo't higit, ang ministeryong We Care na ililusad mo sa iyong bayan. Tulungan mo ang mga babae at lalaki nasa iba't ibang dako ng mundo. Tulungan mo ipasumpong pa ang mga babae at lalaki na nagbabalik loob sa iyong banal na harapan upang madagdagan ang bilang ng malabing pupuri at dadakila sa iyong napakarangal na pangalan. Dinadalangin din po namin sa iyo, Ama, ang mga kapatid namin hanggang sa mga pagkakataong ito hindi pa rin po namin nakakapiling. Tulungan mo po sila, Panginoon, anumang mga suliraning kanilang dinadala. Ipaalala mo po sa kanila ang banal na agape na tinuro mo sa bawat isa sa amin na kung paano mo kami iibig. Naway masuklian namin ito ng mga pagbabanal upang maging karapat-dapat ang bawat isa na tatanggap ng ipinapangako mong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, dinadalangin din po namin ang mga obispong inihalal mo sa kalagitnaan ng iyong bayan. Tulungan mo po sila. Dagdagan mo pa ang kanilang mga hiram na buhay. Palakasin mo pa ang kanilang lupang katawan. At pagkalooban pa po sila ng karunungan nagmumula sa iyo upang maakay ang bawat isa sa mga karapat-dapat na mga paglilingkod sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, umaasa kami ng aming mga munting kahilingan ay nakarating sa iyong banal na kaitaasan. Sampo, Ama, kahit kapayapa ay patuloy na ilukob mo sa bawat sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus. Ikaw po na aming hari at dakilang tagapagligtas. Ating tanggapin ang mga awit ng Sion para silang handog na likawit sa harapan ng kataas-taasang Diyos.
Muli ay pinaalalahanan po ang lahat na tumalagang lubos, sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang isinugo sa atin. Sa araw na ito, tanggapin natin ang kapatid na Heder. Shalom po ulit sa lahat. Tayo po ay nasa ikalawang Carpus na o Thursday ng buwan ng Christian o Abril sa second quarter na may temang The Culture of the Kingdom. Ito po ay under ng theme ng taong 2025 na Thy Kingdom Come. Naniniwala po ako na tayo bilang mga Kristiyano, dumadaloy tayo sa mga tanging pagkakatipong pagsambang gaya nito at kahit sa iba pang pagkakatipon. Kasi alam nating mula sa mga ito ay madaragdagan pa ang pwede nating matutunan. Mga kaalaman na magiging malaking tulong para tumibay ang pananampalataya natin. Tama po ba? Hindi kasi natin maiiwasan na bawat araw ay siguradong may mga makakausap tayo, makakasama o makakasalamuhang mga tao. At kung hindi po maayos ang pananampalataya natin, pwedeng hindi rin natin magagawang maayos ang ating pakikipagkapwa. Ang pangunahin at mahalagang sangkap para magawa natin ng mabuti na naiingatan ng ating kultura sa pakikipagkapwa ay ang pag-ibig. Kaya po sa pag-aaral na ito ay muli tayong tuturuan, papayuhan at sana ay makapagbigay ng gabay sa dapat at mabuting pagtataguyod natin ng pag-ibig sa lahat. Kaya po ang paksang aralin natin na pag-aaralan sa mga sandali ito ay may pamagat na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Alam natin na ang isa't isa na tinutukoy ng paksa ay tayo na magkakapatid sa iglesia. Pero hindi po kailangan na magtapos sa atin lang. O hindi ibig sabihin na tayo lang ang magmamahalan. At dahil nagagawa na natin ito, kailangan na maging sigurado tayo na tama ang pag-ibig na naipapakita natin sa lahat. Kaya sa pasimulang bahagi ng aralin, papaano natin marapat na tinitignan ang pag-ibig natin sa isa't isa? Sa ibang paraan ng pagtatanong, kapatid, paano ka ba magmahal sa iyong kapwa? At paano ka umiibig sa mga kapatid sa iglesia? Minsan pa'y basahin po natin ang nakasulat sa San Juan, Kapitulo po ay 13, versikulo po ay 34, hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ito ay isang utos ng Panginoon at tanda ng ating pagiging tunay na mga alagad niya. Ang pag-ibig sa isa't isa ay hindi po mungkahi o suggestion, kundi isang utos na ayon mismo sa Panginoong Kristo Jesus ay bagong utos. Ang utos na pag-ibig sa kapwa ay umiiral na o ginagawa na noon pa man, bago pa ang panahong Kristiyano o ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Kaya po pwedeng maisip ng marami na kung umiiral na pala noon pa, bakit sinabi ng Panginoong Kristo Jesus na bagong utos? Ano ba ang nagpaging bago sa utos na ito? Alam niyo po, ang nagpaging bago sa utos na ito ay ang pagkakaroon ng pamantayan. Nagkaroon na siya, ang Panginoong Kristo Jesus, ng sukatan
batayan o standard kung paano natin dapat ibigin ang isa't isa. At ayon sa nakasulat at napakinggan natin, ang pamantayan ay kung paanong iniibig tayo ni Kristo, gayon din tayo dapat umibig. Kung pababawin po natin, parang sinasabi ng Panginoong Kristo Jesus na, anak, kung umiibig o nagmamahal ka na, mabuti. Pero may bago akong utos tungkol sa pag-ibig. Ang gusto ko, kung paano mo naramdaman at nakikita ang pag-ibig ko sa iyo, dapat ganun din maramdaman at makita ng kapwa mo ang pag-ibig mo sa kanila. Kaya, kailangan pong alamin natin sa ating sarili. Pwedeng nagmamahal na nga tayo, pero baka sa paraan pa rin na alam o gusto lang natin. At kung ganun nga, ay mali na ang paraan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. At ang magiging epekto po nito, hindi natin nasusunod ng eksakto ang utos o ang bagong utos ng Panginoon. Ang kultura ng pag-iibigan sa uring agape o agape culture ay inaasahang magiging gaya po ng uniform na sinusuot araw-araw. At kung saan man tayo magpunta, meron tayong makikitang katibayan, pruweba ng ating pagkilala sa Panginoon. At katunayan na tayo ay mga tunay na alagad ni Kristo. Tandaan po natin na ang utos na ito tungkol sa pag-ibig ay mananatiling bago kung hanggang ngayon ay hindi pa natin nagagawa o naipakikita sa ating kapwa ang ayon sa paraan ng Panginoon. Pwede pong sabihin o isipin ng marami na mahirap ang utos na ito dahil siguro talagang ang Panginoon lang ang makagagawa. Opo, pwede nating sabihin mahirap. Tayo man ay talagang nahihirapan hanggang ngayon na magawa itong bagong utos. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na natin magagawa. Kasi ang Panginoong Kristo Jesus din po mismo ang nagsabi sa unang 1:5-3, ang sabi niya, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya dahil dito, paano natin tiyak na magagawa? At ano yung pwede po nating maging inspirasyon para tayo ay umibig ayon sa pamantayan niya? Akin po babasahin ang nakasulat sa unang 1, kapitulo po ay 4, versikulo ay 19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Mga kapatid, gawin nating inspirasyon ang mga panahon na tayo mismo ay nakaranas ng ganitong pag-ibig mula sa Panginoong Kristo Jesus. Siya ang unang umibig sa atin. At ipinakita niya kung paano tayo dapat magmahal. Kagaya niya. Tayo'y dapat na umibig na walang kondisyon o hinihintay na kapalit. Dapat na umibig tayo na naroon at handa tayong magsakripisyo kung kinakailangan. Umibig tayo na malinis at sa banal na paraan. Hindi po kakaunting mga kapatid, tayong lahat pwede po. Ako naniniwala na nakaranas na po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi man direktang nakikipag-usap siya gaya ng dati sa mga unang lingkod niya, pero naranasan natin ang agape niya sa pamamagitan ng mga tao at mga pangyayaring ginagamit niya. Hindi po ba? Naalala ko noon sinabi ng ating mga matatanda sa iglesia, ng ilan sa ating mga obispo, ang lahat, totoo naman po kasi, nasusulat sa Biblia at sinasampalatayanan natin, lahat ng nasa mundo ay pag-aari ng Panginoon. Pwede niya pong gamitin ang pagkakataon, pwede niyang gamitin ang tao, pwede niyang gamitin ang panahon para maipakita lang niya
ang pagmamahal niya sa atin. Meron po mga magulang, tayo na mga magulang, na nahihirapan mapag-aral ang anak. Gusto man natin mapagtapos sila, pero kapos. Talagang walang kakayahan, wala tayong kakayahan na magawa yun. Pero paano kumikilos ang Diyos? Paano niya naipakikita na talagang concern siya sa atin eh? Di po ba't merong mga NGOs at kahit sa gobyerno na nag-aalok ng scholarship? Sa ganung paraan, napag-aaral natin ang ating mga anak. Di po ba? Bukod pa po dyan, halimbawa, yung pagkakaroon ng mga sakit, mga karamdamang talagang malala, malubha na talaga, yung bang kahit yung mga dalubhasa, nasasabi na lang na wala nang tsansa, bibigyan na lang ng panahon o taning yung buhay ng isang tao. O pwedeng yung tao na yon ay kapatid, tayo. Pero malahimalang kumikilos ang kamay ng Panginoon. Hindi niya ginagawa yon ng walang dahilan. Ang dahilan ng Panginoon, nagmamahal siya. Laging una na naipakikita niya ang pagmamahal para sa atin. Bukod dito, ang isa po sa madalas na marinig ko sa mga testimony ng mga kapatid, nagtataka yung mga tao, mga kapitbahay, na kahit daw yung mga kapatid natin na nasa mahirap na kalagayan ng buhay, pero sa isang linggo, nagagawang lumabas na nakapustura, nakabihis ng maayos, lumalabas sila 2 hanggang 3 beses sa isang linggo o higit pa. Tapos, hindi nila maintindihan saan pumupunta yung mga kapatid natin na yon. Pero ang pinagtataka nila, kilala sila na hindi naman o wala namang maganda o malaking kinikita. Pero nagagawa na maitawid ang bawat araw na masaya at nagagawang pumunta kung saan. Hindi nila alam ang pinupuntahan ng mga kapatid natin na yon. Pumupunta sa mga gawaing pagkakatipon gaya ng pagsamba, prayer meeting, at ang minsan na ginagawa yung mga pagsama sa misyon. Yun ay ipinagtataka nila. Pero yun kasi ay gawa ng Diyos. Hindi mapaghahalata o talagang hindi makikita na nahihirapan sila sa kanilang buhay dahil sa tulong ng Panginoon. At marami pang iba't ibang karanasan na minsan ay bigla na lang tayong ngingiti, di po ba? Sandaling pipikit dahil sa mga naranasan nating maganda sa tulong ng Panginoon. Nasasabi natin, salamat po, Ama. At kahit sa mga ganitong pagkakatipon, kapag may narinig po tayong mga salita na na-touch yung mabuting experience natin sa pag-ibig ng Diyos, nasasabi natin, Amen. Di po ba? Ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi lang aral, kundi isang karanasang bumago at patuloy na bumabago sa atin. At dahil sa naranasan natin ito, mayroon tayong kakayahan at pananagutan na ipadama naman ito sa iba. Nakasisiguro na po tayo na magagawa nating umibig dahil ang pag-ibig niya sa atin ang palaging magpapaalala na kailangan nating gawin ito. Anong itinuturo ng mga banal na kasulatan na dapat maging mga dahilan ng ating pag-ibig sa isa't isa? Unang 1, kapitulo po ay 4, versikulo ay 7 hanggang 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang totoong anak at kumikilala sa Diyos na Diyos ng pag-ibig ay dapat na nabubuhay sa likas na pagiging maibigin sa kapwa. Sa palatayanan po natin na ang pagiging maibigin ay ginawa ng likas, natural na. Natural na sa atin nang tayo ay maging anak ng ating amang Diyos na Diyos ng pag-ibig.
Ibig lamang sabihin, kahit hindi idikta sa atin, dahil nga mga anak na ng Diyos, otomatikong mag-iisip at gagawa tayo ng mga gawang pagmamahal. Magre-reach out na tayo sa lahat at sa maraming pagkakataon. Paalala po, kailangan ang nag-uudyok dapat sa atin na ibigin ang ating kapwa ay hindi bilang ganti sa pag-ibig o kabutihan na naranasan natin mula sa kanila. Hindi ka magmamahal dahil minamahal ka. Umiibig ka dahil ikaw mismo ay pag-ibig. Sabi nga sa isang likhawit natin na tayo ang hayag na agape. Tayo ang pagsintang may katawan. Patunayan po natin na totoong tayo ay mga tao ng pagmamahal. At ito ay nagmula sa naranasan nating kagandahan ng pag-ibig na ipinakita at iniukol ng Diyos para sa atin. At ito ang nag-uudyok sa atin na mabuhay sa gayong ding uri ng pag-ibig. At para mahayag na tayo ay mga tao ng pagmamahal, ano ang kailangan pakaingatan natin? Unang Pedro, kapitulo po ay 2, versikulo po ay 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang nyo ang hari. Ibigin natin ang ating pagkakapatiran kay Kristo. Yan po ay ang mahalagang bilin. Ibigin natin ang lahat, lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya. Ito'y utos mismo ng Panginoon kasi kailangan natin ng lalong malakas na pwersa dahil pare-pareho nating ipinagtatanggol ang ating pananampalataya sa masama. Kaya kailangan natin ang isa't isa. Sabi nga ng lumang kasabihan, di po ba? Together we stand, divided we fall. Mahalaga na ang tao ng pagmamahal ay maging malaking grupo ng pagmamahal. Palibhasa, tayo ay mga ipinanganak ng Diyos at pagkakapatid kay Kristo. Tayo ay mayroong lamang isang espiritu. Dahil dito ay marapat na tanggapin at ibigin natin ang isa't isa sa kabila ng pagkakaiba ng ating kulay, lahi, kalagayan sa buhay. May mayaman kasi, mayroong mahirap. Di ba? May nakaaangat. At kahit po sa pag-uugali, kailangang magtanggapan tayo. Kasi po, may mga kapatid na iba-iba po kasi tayo ng ugali. May mga kapatid na hindi pala kibo. Meron pong yung iba, pwedeng mukha lang naman. Mukhang suplado, mukhang suplada. May mga masiyahin, may mga maramdamin, at iba't ibang ugali. Ang isang ibig sabihin po ng pagtanggap ay pagtanggap sa anumang ugali na mayroon ng iba, yung pong pag-unawa. Yun yung isang ibig sabihin ng pagtanggap. Uunawain natin sila. Unawain niyo po ako. At dahil kapatid, hindi mo babawasan ang tamang pagtrato sa kanya na gaya ng nagagawa at naibibigay mo sa iba. Tandaan, sabi nga po, basta kapatid, kaibigan, ayon sa totoong kahulugan nito. Alalahanin din po natin na ang pagkakapatiran ay isang konsepto na may mas malalim at malawak na kahulugan na nagpapahiwatig na ito ay para sa pagkakaisa, pagdadamayan, pagpapahalaga, paglilingkuran, at naipakikita ang pagkakapantay-pantay. Sa isang talata sa Biblia ay sinasabing, Christ has given us this commandment. The person who loves God must also love other believers. Ang sino mang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Kung kaya naman, mahalaga na igalang natin ang kautosang ito. Mahalin po natin ang pagkakapatiran. Ano ang mga gawa na dapat naman po nating iwasan sa pagsasakatuparan natin ng utos na mag-ibigan tayo sa isa't isa? Santiago kapitulo po ay 5, versikulo ay 9. Huwag kayong mangag-upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Ang bilin at dapat iwasan, huwag tayong mag-upasalaan sa isa't isa.
Ang pag-upasala ay may mga kasing kahulugan na manira, mag-akusa, magmalabis, at iba pa. Ito po ay katumbas din ng pagkakaroon ng reklamo o pagmamaktol, pagtatanim ng sama ng loob, o pagkakaroon ng lihim na pagkainis sa kapwa. Kasama dito yung maramdaman ang inis o inggit sa ginhawa at tagumpay na nakamit ng iba. Yan po ay dapat nating iwasan. Dahil ito po'y hindi gawa o ugali ng isang Kristiyano. Aminin natin sa ating sarili na nagagawa pa rin natin ng ilan po sa mga ito o nagagawa natin sa ating kapwa. Kung kaya't pinapayuhan po tayong lahat ng araling ito na baguhin natin ang ating sarili. Kahit sa simbolo po ng pag-ibig, di po ba yung heart, kadalasan ang simbolo niyan is yung mismong puso, doves, apples, roses. Pero higit dito palagi yung pong shape na puso. Hindi maganda dun sa shape na puso na may crack. Pangit siyang tignan. Hindi rin siya maganda na may arrow na nakatusok. Di po ba? Gayon din po tayo. Kung may pag-upasala pa sa ating kapwa, ganun ang nagiging itsura po natin. Hindi na nga tayo nagiging tao ng pagmamahal. Kaya, iwasan po natin na mag-upasala sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid. Bukod dito, ano pang isang mahigpit po na pinaiiwasan sa atin na hindi dapat na masumpungan sa ating lahat? Roma Kapitulo po ay 14, versikulo ay 13. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa, kundi ihatol niyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Huwag tayong mangaghatulan sa isa't isa at huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng ating kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Sa talata pong ito, direktang sinaway ni Apostol Pablo ang ugali ng paghatol o paghusga. Hinimok niya ang mga mananampalataya na mag-focus sa pag-iwas na maging dahilan pa sa pagkatisod ng mga kapatid. Sa mga taga-Korinto, minsan sinabi din ni Apostol Pablo na kung yung pagkain ko pala ng karne ay makapagpapatisod sa ilan, hindi na ako kakain ng karne kailanman. Ibig lang po niyang sabihin, kung kailangang isakripisyo natin ang ilang bagay na nakasanayan natin na nagiging dahilan pala para mag-isip ng masama ang kapwa natin, huwag na natin gawin. Kaya pilitin nating maalis sa sarili natin yung pong luma ng katwiran na, basta ako, basta kami, wala kaming ginagawang masama. Ito man po ay mali at dapat na nating iwasan. Pairalin ang pag-unawa at pagpaparaya. Sa halip na husgahan ang ating kapwa, dapat nating tanggapin ang pagkakaiba-iba ng antas ng ating pananampalataya. May mga mahina, may malakas sa pananampalataya. Kaya hindi natin dapat usigin o hamakin ang iba dahil sa kanilang pagkukulang o pagkakamali. Maging tulong sa ikabubuti at ikalalakas ng iba. Ang ating mga kilos, yung pananalita din natin, dapat sinisigurado nating magpapalakas ng pananampalataya ng ating kapatid at hindi dapat na maging resulta pa o sanhi ng kanilang pagbagsak. Kaya sikapin nating gabayan sila sa tamang landas ng may pagmamahal at pag-unawa. Bukod dito'y suriin ang sarili at makikitang tayo po may pagkukulang din. Baka nga kesa tayo ang maghusga, baka mas marami pang dapat na ihusga sa atin. Kesa pagtuunan po ng pansin ang pagkukulang, pagkakamali ng iba, unahin nating tignan ng sarili natin sa ating mga kahinaan. Ang pag-amin sa ating sariling kakulangan at kahinaan ay magtuturo sa atin ng kababaang loob at pipigil sa atin sa pagiging mapaghusga. Tandaan po natin, ang pagiging mapagpakumbaba ay mas mahalaga kaysa pagiging tama.
Kaya bunga ng pag-aaral na ito, ano ang marapat nating ipasya sa atin sa patuloy nating pagsasama-sama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Galatia 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Magpasya na tayo ngayon na mahalin at paglingkuran ang ating kapwa, kapatid man o hindi. Let us love one another. Let us serve one another. Hindi po pwede na sabihin natin, ako, mahal ko naman si ganito, si ganyan. Ayos na yun. Ang pag-ibig po ay gaya rin po ng pananampalataya na patay kung walang kasamang gawa. Sabi nga, di po ba, kung nasa atin palagi ang pag-ibig, ito yung bumubuhay sa atin. Sabi sa kanta ng isang banda, di ba, love will keep us alive. Totoo naman po yun. Ang ating pag-iibigang naglilingkuran ay malaking bahagi sa pagpapanatili ng pagkakaisa at pagsulong ng iglesia. Totoong susulong ang iglesia. Darami po tayo at lalaki sa bilang. Matatanghal ang iglesia at luluwalhatiin ng marami ang Panginoon na ating hari. Kung tayo ay iibig, ito po ang tinitiyak ng Panginoon. Sa unang talata pa lang kanina, sinabi niya, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung gayon, yung mga taong yon ay magnanais na maging kasama tayo. Dahil doon, matuturuan natin sila. Sasampalataya sila. Magiging handa sila sa pagsisisi. Mababautismuhan sila. At lilikhain din silang mga anak ng Diyos. Dahil pa rin sa pag-ibigan, ang mga kapatid na nawalay ay magbabalik loob. Sabi nga po ng ating MK ni Raya, di po ba? Ang kapatid hindi aalis, hindi mawawala kung naramdaman niya ang pag-ibig. Kaya mahalaga na maipakita at maiparamdam ito. At sa huli, ano ang inaasahan ng Diyos? Na makikita sa ating lahat na mga magkakapatid na nag-iingat ng agape culture. Hebreo 13:1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Napakaiksi ng talatang ito. Pero ang kahulugan ng salitang mamalagi, alam naman natin, palagi o tuloy-tuloy. Sa totoo lang po, nagagawa na natin ito, hindi lang consistent. Yun yung kailangan po nating pagsanayan, sikapin natin na magawa. Ito dapat ang ating nagkakaisang kalooban at marapat na pinagsisikapan. Ang tayo ay mamalagi at patuloy na lumago sa pag-ibig natin sa isa't isa. Namimili ka pa ba ng mamahalin? Sana hindi na. Magmamahal ka lang ba kung ikaw ay mamahalin? Sana mabago na. Bawat araw, huwag tayong pumayag na hindi magawa ang pagmamahal sa lahat, lalo sa ating mga kapatid. Ito ang ating kabanal-banalang pananampalataya. Ipagpala po sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Aba, Ama naming Hari, Panginoon naming Diyos, Ikaw na pinakabanal, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Ama, kami po ay napapasalamat sa pagtatapos ng aming pagkakatipong pagsamba na nagiging mapayapa at ligtas. Ama naming Diyos, napapasalamat din kami sa
mga aral na ipinaabot mo po sa amin. At sana ito po, Ama, ay aming sampalatayanan at ito po ay magamit namin at ituro namin sa ibang mga tao na hindi nakakaalam sa katotohanan. Ama naming Diyos, inihiling rin namin na sana ang lahat ng mga kapatid ay maramdaman namin ang pag-iibigan sa bawat isa. At sana rin, Ama, tulungan mo kami palagi sa lahat ng aming mga gawa sa pangaraw-araw ng aming pamumuhay. At inihiling rin namin, Ama, ito pong aming abuluyan, nawa po ito, ibigyan mo ito ng basbas at bendisyon para sa ganun ay magamit po ito sa mga gawain sa iglesia. At inihiling rin namin, Ama, na sana'y pagpapalain mo po ang lahat ng mga kapatid para sa ganun ay patuloy kami na makapagbigay ng itong klaseng mga tulong sa iyong kabanal-banalang iglesia. Ama naming Diyos, inihiling rin namin sa mga kapatid na wala ngayon dito sa pagkakatipo ng pagsambang ito o ano man ang kanilang kadahilanan. Kung mayroon man silang mga karamdaman, sana tulungan mo po sila at papagalingin mo po sila at ibalik ang kanilang kalakasan. At Ama naming Diyos, nihiling rin namin na sana sa mga kapatid na humihina sa kanilang pananampalataya ay tulungan mo po sila palagi na maramdaman nila kung gaano kaimportante na paglilingkuran ka. Hinihiling rin namin, Ama, sa aming paghihiwalay ngayon at sana ihatid mo po kami na mapayapa at ligtas sa dako ng aming tahanan. Ama naming Diyos, kahit pa man sa magulong sanlibutan, sana ang lahat ng mga tao ay mananatiling tumitiwala at tumatawag sa iyo. At ito paming hiling sa iyo at dinadalangin sa pangalang Kristo Jesus, ikaw aming Diyos at ikaw nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang basbas ng kataas-taasang Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang lingkod, ang mga mahalagang salita na nagsasabing ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus, ang pakikipisan at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang ipagpala sa ating lahat na nasa pagkakatipong ito magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sumaatin po ang kapayapaan. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Bispa.